po. Hallelujah, Lord. We thank you very much, Lord, sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. For this great privilege, Panginoon, to sit, Lord, at your feet, Panginoon. To worship you, to eat, Lord, from your very sweet word, Panginoon. Salamat, Lord God, sa ibibigay niyo po sa amin, Panginoon, ng mga mensahe ngayong umaga. We pray, Lord God, na ma-receive po ito ng bawat isa. We open up our hearts, Lord God, at winawaksi po namin, Lord God, lahat, Panginoon, ng distraction sa aming mga isipan na hindi manakaw ng kaaway, Panginoon, ng mga salitang matatanim sa aming mga puso, Lord God. And I pray, Lord God, for humble hearts, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, to receive and to do, Lord God, your word, Panginoon. That we may give you glory, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in this place, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagkilos. Sa iyo lamang po namin bibigay lahat ng mapurit pagsamba. In Jesus' mighty name we pray, Lord God. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa iyong katabi, pinagpala ka, kapatid. Makakapakinig ka ng Word of God. Amen. Amen. Ready na ba tayo, mga kapatid? Amen. Ito po mga nakaraang linggo, mga kapatid. October and November, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po natin, ang dinidiscuss natin ay patungkol sa kabanalan, holiness, consecration, and purity. Amen. Sino po ang pinagpala ng Panginoon sa maraming mga topic patungkol sa holiness? At ito po ay napaka-broad na topic at maraming area ng buhay natin ang dapat na ipasakop natin sa mga pagtuturo po patungkol sa holiness galing sa Word of God. Amen. Sino po? Magre-recap po tayo na mabilis, mga kapatid, no? We have learned that we cannot achieve holiness on our own. Amen? Dahil po tayo, lahat tayo nagkamali, nagkasala, lahat tayo naging makasalanan. Naniniwala po tayo doon, mga kapatid, di ba? Hindi natin kaya maging holy sa ating sariling kakayahan. Amen? At natutunan din po natin na kinakailangan holy at righteous ka. Yun ang requirement para makapasok sa langit. Amen? Kinakailangan perfect ka, kinakailangan walang kasalanan. At natutunan din po natin, ito po yung recap, mga kapatid, ha? Natutunan din natin na you can only be holy and righteous before God when we make the Lord Jesus the Lord and Savior and God of our lives. Kasi only then, doon lang natin may experience, mararanasan, mga kapatid, yung substitutionary work ni Lord Jesus doon sa krus. Pag tinanggap mo siya, pag nanampalataya ka sa Kanya, doon mo lang mararanasan yung pakikipagpalitan ni Lord na ikaw ay ginawa niyang banal, kinuha niya lahat ng kasalanan mo. Di ba ang buti ng Panginoon? He took our sins on Him on the cross and bestowed His righteousness na hindi natin pinagtrabuhan, binigay sa atin ng Panginoon. Naalala niyo na po, mga kapatid, yung mga lessons sa ito, mga kapatid? At tinawag po tayo na righteousness of God in Christ Jesus. Wow! Ang big deal yun, mga kapatid. Hindi naman tayo righteous, pero nanampalataya ka kay Lord Jesus, humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan. Ang sabi ng Bible, you became the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil si Lord Jesus, pinataw niya yung kanyang perfectness sa iyong buhay. Amen? At ngayon, mga kapatid, we are able to stand before God. We are able to worship in His presence dahil sa righteousness, dahil sa kabanalan ni Lord Jesus. Hindi dahil mabait ka, kaya ka nakalapit sa presensya ng Panginoon, kundi dahil yung biyaya ng Panginoon, binigay niya sa iyo, yung katwiran niya, at pag ikaw mag-worship kay Lord, ang nakikita ni Lord Jesus, yung dugo, ay nakikita ni Heavenly Father, ay yung dugo ni Lord Jesus na nasa iyong buhay. Amen? Maliwanag yan, mga kapatid. Amen. At ngayon, mga kapatid, bilang believer ni Lord Jesus, bilang pinabanal ng Panginoon, ine-expect tayo ng Panginoon na lakaran mo everyday yung kabanalan na regalo ng Panginoon sa iyong buhay. Ine-expect ng Panginoon na gamitin mo palagi yung righteousness na yon. Suotin mo palagi yung robe of righteousness dahil yun ay naging mong identity. Ikaw na yun ngayon. Amen? Yun na yung naging identity mo. Naging kabanalan ka ng Diyos kay Lord Jesus. Kasi sabi ng Panginoon, papalitan ko yung inyong mga puso, pusong matigas, gagawin kong pusong laman, pusong malambot, at lalagyan ko ng panibagong spirito yung inyong mga buhay. Amen? Kaya kaya mong lumakad in righteousness, in holiness, dahil binigyan ka ni Lord ng Holy Spirit sa iyong buhay. Sabi mo kayo sa iyong katabi, kaya mo kaya lumakad na may kabanalan dahil kay Holy Spirit. Dahil binago ng Panginoon ang iyong puso. Wow! Amen. Bakit? Ano pa bang ibang reason? Ano pang ibang reason ba't pwede ka na lumakad na may kabanalan? Kasi sabi ng Bible, you are no longer slaves of sin. Sabi ng Romans, tinanggal tayo ng Panginoon sa pagkakaalipin sa under ng kasalanan. Hindi ka nahawak ng kasalanan. Sabi mo kasi katabi, hindi ka nahawak ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan ang bisyo sa iyong buhay.
Hallelujah! Parang humina. Ulitin nyo, ulitin nyo. Wala na kapangyarihan ng bisyo sa iyong buhay. Sabi po ng Romans 6:14, mga kapatid, sin has no dominion over you anymore. Wala na. Napakabuti ba ng Panginoon? Ito pa isang verse, mga kapatid. Bakit kaya mong lumakad na in righteousness? Bukod sa nasa si Holy Spirit, binigyan ka ng puso ng Panginoon na panibago at hindi ka naalipin ng kasalanan. Isa pang reason, mga kapatid, sabi ng Colossians 1:13, because we have been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. Nilipat ka na galing sa kaharian ng kadiliman at papunta sa kaharian ni Lord Jesus. Iba na yung iyong kinabibilangan na kaharian. Amen? At isa pa, mga kapatid, na reason, sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, dahil hindi na ikaw may-ari na yung buhay. We are no longer on our own. God now owns our lives because He is the one who redeemed us. Tinubos ka na ng Panginoon. Kaya wala ka na doon sa ilalim ng kingdom of darkness. Amen? We are obliged, kung pwede kong gamitin yung salitang obliged, mga kapatid, to follow Jesus. Ngayong niligtas ka ng Panginoon, dapat lang na sumunod ka sa Kanya. Dapat lang na mag-walk in holiness ka. Amen? Amen? Ngayong ikaw ay ligtas na, ina-expect ni Lord Jesus na sumunod ka sa Kanya, maging disciple ka. Sabi mo kasi ang katabi, maging disciple ka. Ina-expect ni Lord Jesus na gawin mo yung Kanyang kalooban. Amen, mga kapatid. Ina-expect din ng Panginoon na suotin mo lagi yung robe of righteousness. Ina-expect ng Panginoon na sumunod ka lagi sa Kanyang mga salita. Ina-expect ng Panginoon na i-work out mo yung salvation mo with fear and trembling. Amen. Ina-expect ng Panginoon na lumakad ka in the Spirit, in the leading of the Holy Spirit. Amen. Ina-expect ng Panginoon na lumakad ka in newness of life. Ano itong mga binabanggit ko, mga kapatid? Ito po yung equivalent na phrases ng walking in holiness. Pag sinabi mo walking in holiness, yun po yun, paulit-ulit sa Scripture. Wear the robe of righteousness, sumunod ka kay Lord, work out your salvation with fear and trembling, to walk in the Holy Spirit, to live in newness of life, to walk in the fear of God. Walking in holiness pa rin yan eh. Lumakad ka na may takot sa Panginoon. To walk a consecrated life, tinalaga mo yung buhay mo na, Lord, ikaw lang pwedeng gumamit nito. Amen. Amen ba, mga kapatid? Isa pang meaning ng to live in holiness is to be salt and light in the world. Maging liwanag, maging asin ng sanlibutan. Amen? These are just a few phrases na equivalent to live in holiness. Ng phrase na to live in holiness. Amen? At kaya po natin yun. Isa pang reason, alam niyo kung bakit? It is because of the seed of God in the believer's life that we can do it. Sabi po ng 1 John 3 verse 9. Si Holy Spirit pa rin po yun. Whoever has been born of God does not sin. Ayun pala. Kaya mo kayang umiwas sa kasalanan. Amen? Dahil born again ka, for God's seed remains in you. Maliwanag ba yung mga kapatid? Dahil nasa iyo si Holy Spirit, yung buhay ng Diyos ay nasa iyo na. Amen? Hindi ka napatay sa kasalanan. Hindi ka nabuhay sa kasalanan, patay ka na sa kasalanan. And he cannot sin because he has been born of God. Pinanganak na Espiritu mo dating patay. May connection ka na kay Lord. Ikaw ay bago ng nilalang kay Kristo Jesus. Amen? At it is not of yourself pa rin. Hindi pa rin dahil ikaw ay magaling. Born again ako, hindi na ako magkakasala. Hindi pa rin dahil sa iyong kahusayan, mga kapatid. Dahil pa rin sa biyaya ng Panginoon yon. Ang sabi po ng Philippians 2 verse 13, for it is God who works in us. Si Lord ang kumikilos sa buhay mo. Sa buhay nating lahat na believer. To will and to do. Na loobin mo, na gustuhin mo, at gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Si Lord pa rin yung kumikilos sa buhay mo. It is God who works in you to will and to do. Na gustuhin mo sumunod kay Lord at totoong gawin mo yung kalooban ng Panginoon. According to His good pleasure. Amen? It is still by the grace of God that we can do what pleases the Lord. Amen, mga kapatid? It is by grace na tayo niligtas. It is also by grace that we are kept saved until dumating ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians, mga kapatid, 5:23, na si Lord ang mag-iingat sa atin, body, soul, and spirit, hanggang bumalik si Lord. Si Lord ang nag-save sa'yo, si Lord pa rin ang mag-iingat sa'yo, yung biyaya pa rin ng Panginoon ang mag-iingat sa'yo. Amen? Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, we fall sometimes. Nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero nagre-repent tayo. Tama ba yon? Humingi ka ng tawad sa Panginoon dahil ikaw ay kino-convict ni Holy Spirit, the life of God in you,
kinoconvict ka ni Holy Spirit na humingi ng tawad kay Lord. At sabi ng Bible, iniingatan mo yung sarili mo kung ikaw ay templo ni Holy Spirit. Iniingatan mo para hindi ka na magkasala uli. Amen? By the grace of God pa rin. Amen? Kasi ayaw na natin bumagsak, ayaw na natin magkasala, ayaw na natin ng dumi. Dahil bagong nilalang na tayo. Amen? Dahil meron na tayong fear of God sa buhay natin. Hindi ka parehas nung unbeliever pa tayo na nagwawalaw tayo sa sin, sa kasalanan. Gusto natin, in-enjoy natin yung kasalanan. Yung in-enjoy natin yung mga bisyo, yung worldly lifestyle, mga kapatid, pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Sabihin natin, hindi na ngayon. Amen. Kasi sabi ng Bible, habang nagpapatuloy ka sa pagkakakilala mo kay Lord, habang hinahanap mo yung mukha ng Panginoon, habang nakipag-fellowship ka kay Lord, we are transformed into the same image. Nagiging kamukha mo si Lord, nagiging kasimbait mo ang Panginoon. From glory to glory, sabi ng 2 Corinthians 3:18, because we are transformed into the same image of the Lord, syempre, from glory to glory. As we continue to behold Him, habang nag-stay tayo sa Kanyang presensya. Amen? Nag-stay tayo nagbababad tayo sa Word of God. Amen? Unti-unti nagiging kamukha tayo ng Panginoon. Yung desires natin, unti-unting umaayon sa desire ng Panginoon. Kasi ka-fellowship mo siya palagi. Di ba ganun yun? Kung sinong lagi mo ka-fellowship, yun ang magiging mo kamukha. Tama ba yun? Kapag si Lord ay lagi mong ka-fellowship, lagi ka nagdi-devotion, nag-pray, nagabasa ng Bible, uma-attend ng church, amen, nagiging kamukha natin si Lord. Amen? Yung desire natin, yung goals natin, umaayon doon sa goal ng Panginoon sa ating buhay. Yung ayaw ng Panginoon, nagiging ayaw mo na rin. Unti-unti, we begin to walk in holiness, in newness of life. Nalalakaran mo na ngayon yung holiness na regalo ng Panginoon. Yung status na binigay ng Panginoon sa'yo, hindi lang basta magiging status yon, kundi malalakaran mo na magiging ng everyday reality sa iyong buhay. Hallelujah! At kapag ito po i-recap pa rin mga kapatid, ang mga nakaraang topic natin. Kumbaga, sinasama rin sa atin na mabilis. And when we walk in holiness mga kapatid, pagka nakakalakad ka na ayon sa kalooban ng Panginoon dahil nakikipag-fellowship ka sa Kanya, ibig sabihin, nakoconsecrate mo na yung buhay mo kay Lord, doon ka gagamitin mightily ng Panginoon. Amen? Doon ka magiging instrument, mga kapatid, na makapangyarihan sa kamay ng Diyos. Yun po yung nakalagay sa 2 Timothy 2:21-23. Hindi na po natin babasahin dahil ito nga po ay recap pa lamang. Amen? Pwede natin panoorin po yung mga nakaraan na topics para yung further studies, mga kapatid, further details sa mga narinig nyo ngayon. Kung first time nyo marinig yung mga binanggit ko ngayon, mga kapatid, I encourage you, balikan nyo po yung mga topic hanggang October, mga kapatid, patungkol sa holiness, lahat yung ating pinag-uusapan. Andiyan pa po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, walking in holiness is living a life led by the Holy Spirit, not by our own strength. It is still by His ability, by His grace, kaya tayo nakasunod kay Lord. Amen? At ito na po yung topic natin ngayong umaga. When we walk in holiness, mga kapatid, a life pleasing to the Lord, there will be resistance. Hindi po laging smooth sailing. Pag gusto mong lumakad in holiness, in consecration sa Panginoon, there will be persecutions and oppositions. Oops, sabi na iba. Ano ba naman to? Ano na naman? Persecution na naman na topic, mga kapatid. Alam ko, mga kapatid, ang topic na pag diniscuss ang persecution, ito po ay medyo mabigat at medyo masakit sa kalooban kasi sino ba naman gusto ma-persecute? Pero healthy, mga kapatid, na mapag-usapan natin from time to time. Amen? Bakit? Kasi kasama, sabi mo sa katabi mo, kasama sa pagiging born again, ang pagiging persecuted. Hallelujah. By the way, ang topic po natin ngayong umaga, mga kapatid, ay godliness and persecutions. Laging magkasama. Amen? At pag sinabing persecution, mga kapatid, dahil sa pagiging born again mo, minsan yung mga tao sa paligid mo ay hindi magiging komportable, nakasama ka. Amen? Lalo kapag sila lumalakad sa kasalanan, para kang asin na nilagay sa kanilang mga sugat. Kaya po, sabi ng Bible, di ba, be salt and light in this world. Masakit, uncomfortable. Minsan ayaw nilang, hindi ka lang basta, ayaw nilang magsalita ka din. They will not want your company sometimes. They do not want to hear what you have to say. Dahil ikaw ay liwanag sa sanlibutan. Dahil sa
godly na pamumuhay na sumisimbolo sa liwanag, mga kapatid, ine-expose mo yung darkness na sumisimbolo sa kanilang lifestyle, sa kanilang sinful lifestyle ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kaklase, o ng iyong mga kapitbahay. Parang nagla-light up ka ng candle at pumapasok ka sa loob ng isang madilim na lugar. At kahit maliit na kandila lang yon, kaya niyang pagliwanagin yung buong area. Sino po nasubukan na magsindi ng kandila ng brownout? Amen. Lumiliwanag talaga kahit maliit lang na apoy, mga kapatid, di ba? And I tell you, people will not always like it. It is not always going to be easy. Persecutions may come through words. Andiyan yung tutuyuin ka at insultuin ka. Again, mga kapatid, ang topic natin ay patungkol pa rin sa holiness. Yun nga lang, dahil sabi po ng ating pag-aaral ngayon, laging kakabit ng godliness, mga kapatid, yung persecution. Bibigay po yung mga verses mamaya, wag kayong mag-alala. Hindi po natin inimbento itong topic na ito, mga kapatid. Persecutions may come through words. Andiyan yung tutuyuin ka, insultuin ka. Pwede rin na dati kaibigan mo sila, tapos ngayon hindi ka na nila kinikibo. Sino nakaranas ng ganon? Hindi na biglang hindi nakasama doon sa grupo. Ini-ignore ka na. Iba ka na daw. KJ ka na daw, hindi ka na sumasama sa kanila. Di ba ganon yun? I want to tell you, yun po ay normal. Yan, maging, maging kampante at maging payapa kayo. Normal po yun, mga kapatid. Amen. Welcome to the world of the disciples of the Lord Jesus. Amen. Amen. Andiyan yung sisiraan ka, aasarin ka, hahanapan ka ng mali, ida-down ka, ibabypass ka para mapikon ka, para talagang susubukin nila yung limit mo para may masabi sila, ay, ganyan pala yung Kristiyano. Ganon minsan, mga kapatid, yung persecution. Minsan gagawa ka nila ng hindi mabuti. Minsan magpapadumi sila ng aso sa tapat ng bahay mo. Sino naranasan yan, mga kapatid? Doon sa tinanim mo mismo na uulamin yung gulay. May ganon, mga kapatid. Minsan tatapunan ka ng basura sa harapan ng bahay mo. Or paparkingan yung tapat mismo ng bahay mo para hindi ka makapasok. Kasi alam nila, hindi na ikipag-away yung mga born again. Ganon ang persecution, mga kapatid. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Slight pa lang to. Hindi pa tayo mabibigat na persecution, mga kapatid. Nung bata po kami, nagkikwento si Papa dati doon sa Dryod Street sa Cubao. Mayroon pong church dati doon. At kung di ako nagkakamali, doon na born again sila, pastor. Umaten sila minsan doon. Hinahampas ng kadena yung gate ng church doon ng mga born again. Hinahampas sa mga lasinggero. Siguro hindi nila matanggap pag nag-preach patungkol sa kasalanan. Nagagalit, tapos binabato nila yung bubong, mga kapatid. Nagugulat habang nag-service. Medyo persecution ang tawag doon, mga kapatid. Amen? Yung church po natin sa Pangasinan, pinasok nung umaaway sa kanila, nakapitbahay. Nagwala doon sa loob ng church at nanira ng mga gamit sa loob ng church habang nag-service. Hindi nila pinatulan. Ang tawag doon, persecution, mga kapatid. Amen? Pinatawad nila. Amen? Pinakita nila ng pag-ibig na born again, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Humingi ng tawad kay Lord. Humingi ng tawad sa kanila, mga kapatid. Amen? Nung ginagawa po itong church building, lagi tayong nirereklamo ng mga kapitbahay na mababait. Madami daw buhangin at graba, madami daw alikabok at maingay. Lagi, parang hindi sila nagpatayo ng bahay nila. At hindi nila naranasan na talagang may buhangin at may graba pag nag-construct. Totoo, mga kapatid, lagi may pumupunta, madalas may pumupunta na tao dito na hindi naman taga City Hall at hinahanapan tayo ng permit. Hinahanapan ako ano-anong papeles. Ako naman, dahil mabait tayo, kino-comply ko tapos nare-realize ko, teka. Hindi naman taga City Hall yun. Ba't sinusunod ko, binibigyan ko ng, ito yung ano namin, ito yung license namin to construct, ito yung ano namin, permit. Only to find out sila yung nang i-intimidate lang pala. Ang tawag po doon, mga kapatid, ay persecution. Amen? Sometimes yung pagiging born again mo pa lang is offensive to them. Yung pag-exist mo lang bilang mananampalataya ni Lord Jesus ay offensive sa mga tao. Ganun po talaga. Amen? Pagka ikaw ay born again. Lalo kapag pinipilit mo lumakad sa katwiran, mga kapatid. Lalo ka makakaranas ng pag-uusig. Pero, mga kapatid, relax ka lang. Slight pa rin yon. Wala pa rin po ito compared sa mga naranasan na ibang mga believers. Sa ibang bansa po ngayon, balitang-balita, sa Nigeria ba o Nigeria? Sa Sudan, mga kapatid, kung patayin yung mga Kristiyano by the thousands, kung ilibing yung mga Kristiyano,
maramihan din, sabay-sabay sa isang hukay. Genocide, hindi ko alam kung pwedeng tawagin na genocide yan. Galit sila sa mga believer ni Lord Jesus. Yung mga believer doon, they pay with their lives by being just a believer of the Lord Jesus. Ang halaga ng ang katumbas ng kanilang pagiging born again ay yung kanilang mga buhay mismo. Hindi po binabalita sa mainstream media. Pero sobrang dami. Itong nakaraan po, parang 7,000. 7,000 yung pinatay. Pero hindi binabalita ng mainstream media. Naka-experience sila ng matinding violence by the thousands because of their faith. Pinapatay ng mga Muslim extremists. Naglilibing yung mga believers na sabay-sabay. Yung mga pinaslang ang nilibing mga kapatid dahil sa pananampalataya kay Lord Jesus. Hindi ko alam ko po, napanood nyo mga kapatid, nakikita nyo sa reels yung mga kapatid, yung pastor na galit. Sabi, ba't hindi niya pinabalita to? Sabi ng isang pastor. President Trump, tinawag niya. Tulungan nyo kami. Galit yung pastor. Napanood niyo po yun? Grabe mga kapatid, no? Itinatanggi po ito ng government ng Nigeria until i-video ng isang pastor yung mga maraming namatay na mga Kristiyano. Matindi mga kapatid, no? Yun ang hinaharap nilang problema, yun ang hinaharap nilang persecution. Tapos tayo mga kapatid dito napaka-pinagpala. Amen. Hindi pa tayo maharap sa ganun, hindi pa tayo dumarating sa punto na kinakailangan mo mag-shed ng blood para patunayan mong mahal mo si Jesus. Amen. Ang punto mga kapatid, there's really a price to pay, account to cost when we want to follow the Lord. Merong halagang kinakailangan bayaran. When we want to live a life that is according to God's will for us, when we want to live godly, may kinakailangan kang kwentahin na halaga. Sabi po ng Mark 8:34-35, when He called the people to Himself, si Lord Jesus po nagsasalita dito. With His disciples also, He said to them, whoever desires to come after me, sino mang gustong sumunod sa akin, let him deny himself, take up his cross, and follow me. I-deny niya ang kanyang sarili, buhatin niya ang krus, at sumunod siya sa akin. So hindi pala biro-biro ang maging born again mga kapatid. Maganda pong tumalon-talon, magpuri kay Lord kasi pagpupuri kay Lord dun eh. Pero malalim pala ang pagiging born again mga kapatid, hindi pala biro. Amen? Verse 35, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's sake will save it. Amen? Pag yung buhay mo pala ay nawala, dahil sa pag-ibig mo kay Lord, dahil pinersecute ka dahil sa gospel, yun ang puntong totoong masusumpungan mo yung buhay. Pero yung buhay na iniiwasan mo, yung persecution, tahimik ka lang, ayaw mo maging testimony, ayaw mo magbuka ng bibig, nahihiya ka, sabi, you will lose your life. Sabi ni Lord Jesus. Amen. Isa pa pong verse, sabi ng Luke 14:26-30. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even his own life, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Hindi ka daw pwede maging tagasunod ni Lord o disciple ni Lord pag hindi mo bubuhatin yung cross. Ano ba yung cross na yun? Ito po yung persecutions nga mga kapatid, suffering for the Lord. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it. Sino ba magtatayo dito, sabi ni Lord Jesus, ng isang gusali at hindi niya kikwentahin muna kung anong halaga na aabutin pag tinayo niya yung gusali. Di ba't ganun din pag sumunod daw kay Lord? Kwentahin mo kung anong cost sa kakasumunod. Kasi baka kung kailan nandun ka sa kalagitnaan, hindi mo pala kayang panindigan. Nakakahiya, sabi ni Lord, tatawanan daw siya ng mga tao. Sabi po ni Lord Jesus. Amen? This man began to build and was not able to finish it. Isa pa pong verse. 2 Timothy 3 verse 12. Ito po yung text natin mga kapatid. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecutions. Sino pong gustong lumakad na may kabanalan dito mga kapatid? Amen. Lahat po tayo, I believe lahat tayo mga kapatid, gusto nating i-please si Lord. Amen. Sabi, all those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Grabe. The fact is, there will always be persecutions if you will live a life pleasing to the Lord. Para pong sinasabi ng Panginoon na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung godliness sa persecution. Ito po yung Christian suffering na katanggap-tanggap kay Lord. Amen. Meron laging battle, merong price to pay.
Merong cross to carry. Meron ka dapat buhati na krus. Merong cost to count. Amen? Kapag susunod ka kay Lord. Pero tayo po ay matalino at hindi tayo magpapa-intimidate kahit merong cross to carry. Kahit merong persecution to face. Amen? Hindi tayo magpapa-discourage kasi sabi ng Panginoon, hindi kanya iwanan kahit kailan at hindi kanya pababayaan. Amen? Ayan, encouragement kagad mga kapatid, ha? Para hindi niya sabihin, puro bugbog, dire-diretso. Pero mga kapatid, balik tayo sa bugbugan ulit. Persecution, kapatid. Persecution is inevitable if a believer will live a godly life. Kung ikaw ay believer, tapos ayaw mo mabuhay ng may kabanalan, yun, wala kang persecution nun. Sino nakaranas ng persecution dito? Or sino hindi nakakaranas ng persecution? Huwag ka na magtaas ng kamay. Persecution is inevitable. Hindi mo pwedeng iwasan pagka mabubuhay ka ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Tingnan mo kapatid, ha? Bukod sa meron ka ng internal battle, dahil lalabanan mo yung flesh mo, meron ka pa rin external battle, nalalabanan mo yung discouragement dahil sa persecution. Ganun po ang buhay Kristiyano. Pero sabi ng Bible, yung iyong armas ng pakikipaglaban ay makapangyarihan. Amen. At hindi ka iwanan ulit ng Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, pag ikaw ay napapersecute, sabihin niyo po napapersecute. Amen. Pag ikaw ay napapersecute, ito ay senyales na nasa tamang landas ka. Amen. Ibig sabihin, lumalakad ka na may katwiran, nalulugod si Lord sa'yo. Amen. Kapag ikaw ay hindi napapersecute, ibig sabihin, kaayan mo yung sanlibutan. Hindi ka nagiging asin ng sanlibutan. Hindi na nagiging masakit sa sugat na nabubulok. Sugat nila na nabubulok. Hindi nagiging masakit yung asin sa kanilang mga balat. Amen. The enemy doesn't have to fight against you nung kakampi ka pa niya. Pero nung maborn again ka, naging kaaway ka niya, kaya mayroong persecution. Amen. Nagkaroon ka ng kaaway, pero nagkaroon ka rin ng matinding kakampi. Na hindi ka iwanan pa rin magpakailanman. Amen. Yung encouragement natin, hindi ka iwanan ng Panginoon kahit dumadaan ka ng persecution. Amen. Hallelujah. Sabi po ni Lord Jesus sa John 15 verse 20, remember the word that I said to you. The servant is no greater than his Lord. Hindi daw hihigit yung servant dun sa kanyang amo. If they have persecuted me, they will also persecute you. Kung pinersecute nila ako, sabi ni Lord Jesus, sigurado ipapersecute din kayo. Pero, ito naman, if they have kept my saying, they will keep yours also. Makikinig din sila sa inyo. Wow. Di ba ang ganda nun? Eventually, makikinig din sila. Tatamaan din sila ng Word of God. The world is so set opposite the ways of the Lord. Ang mundo, mga kapatid, ay tumatakbo ng opposite sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay sumunod kay Lord, ino-oppose mo yung mundo at tinatrato ka nilang kaaway. Totoo, mga kapatid, di ba? Ang mundo, mga kapatid, ang mundo na karamihan, mga kapatid, na hindi Kristiyano, na walang takot kay Lord. Galit sila sa pangalan ni Lord. Walang ibang pangalan, mga kapatid, sa buong mundo, sa buong sansinukob. Ang blasphemed more than the name of the Lord. Ginagamit nila yung pangalan ni Lord sa mga pelikula, sa pagsumpa, sa swear words, or sa expression of disgust, mga kapatid. Hindi nila ginagawa ito kay Muhammad, hindi nila ginagawa kay Buddha, hindi nila ginagawa kay Ellen White, hindi nila ginagawa kay Pope o sino pang ibang leader ng religion, mga kapatid. Pag ini-interview yung isang Kristiyano at nagbangkit siya ng Jesus, anong ginagawa ng media? Pinuputol. Pinuputol yung testimony pag pinupuri niya na si Lord. Pinuputol yung nag-i-interview. Pag yung ibang religion ang gumawa nun at pinupuri yung kanilang Diyos at yung kanilang leader, quote-unquote na Diyos, hindi naman totoong Diyos, anong ginagawa ng media? Hinayaan nila. Ang tawag nila doon ay tolerance, inclusivity. Pero pag Kristiyano yung nagsalita patungkol kay Jesus, ang tawag nila ay hate speech. They find it offensive. The world, which is so influenced by the God of this world, is so against the Lord Jesus. Kaya huwag kang magtaka kung sila ay galit din sa'yo. Kung sila ay, hindi lahat ng tao naman, mga kapatid. Pero kung marami, mga kapatid, ikaw ay lalabanan. Sabi ni Lord Jesus, huwag kang magtaka. Those who want to live godly will suffer persecution. Sabi po ng binasa natin kanina. Amen?
Huwag po kayo malungkot mga kapatid. Kasi wala pa nga tayo dun sa matinding persecution. Amen? Ano ba ang persecution? Bakit nakakalungkot yung salitang persecution minsan? Nalulungkot ka ba pag na-persecute ka? Minsan po, sabi ni Pastor Mon, bata pa kami, narinig ko po yung preaching niya. Pag na-persecute ka, maging masaya ka. Bakit daw? Kasi may kasamang pagpapala yun. Totoo mga kapatid. Naalala niyo po yung verse na sinabi ni Lord Jesus? Sino mang umiwan ng tahanan ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga anak para sa gospel's sake, ibabalik yun ni Lord ng 100-fold with persecution. Ibig sabihin yung persecution may kasama laging pagpapala. Amen? May kasama lagi kasi ibig sabihin lumalakad ka ng may katwiran, ng piniplease mo ang Panginoon. Amen? Dahil may persecution, may kasamang pagpapala. Amen? Ayun, nauna yung blessing uli para po mawala yung sobrang kaseryosohan natin mga kapatid. Number 1 mga kapatid, persecution is when you suffer and are reviled for being godly, for doing righteousness. Sabi po na Matthew 5:10-12, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Pinagpala yung mga tao na inuusig dahil sa katwiran, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely. Pinagpala ka pag pinagbibintangan ka, pag pinagsasabihan ka ng masama, pag namura ka dahil sa pagsunod mo kay Jesus. Rejoice and be exceedingly glad. Matuwa ka, ito pala dapat yung reaction natin. Rejoice and be exceedingly glad, sobra-sobrang saya. For great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Amen? Persecution is when you suffer and are reviled for being godly. Amen? Number 2 mga kapatid, persecution is one of the costs to pay to be a disciple of Jesus. Nabanggit ko na po kanina. Sabi ni Lord Jesus, count the cost and follow me. Bilangin mo, kwentahin mo kung anong halaga. Carry your cross and follow me. Sabi ng Luke 14, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, isa po sa mga cost to follow Jesus, ang persecution. Ano pa ba iba mga cost to follow Jesus? Marami pa po mga kapatid eh. Yung isang cost mga kapatid, alam niyo kung ano? Saying no to sin. Saying no to worldly lifestyle, to ungodly lifestyle. Isang cost yun mga kapatid. Pag sumunod ka kay Lord, yun ang kapalit. Kinakailangan mong iwanan yung mga bagay na hindi mabuti. Kahit minsan nag-enjoy ka doon. Kahit dati nag-enjoy ka doon. Yun po isang cost. Amen? Kahit dati mahilig kang maglaro ng mga bagay na games sa mga demonic, mga kapatid. That's one of the cost to follow the Lord. Iwanan mo yun. Amen? Mahilig ka dati sa kasalanan, mahilig kang gumawa ng mga bagay na hindi mabubuti, iwanan mo yun. Siyempre dahil sa tulong pa ng Panginoon. That's one cost to follow the Lord. Isa pang cost, mga kapatid, na dapat mong kwentahin pag susunod ka kay Lord. Uunahin mo siya sa lahat ng bagay. Kaya po sabi ng binasa natin kanina, na pati yung mga magulang, pati yung mga anak, minsan may isasantabi mo sa pagsunod mo kay Lord. Na-take note niyo po yung kanina, mga kapatid. Halimbawa, sabi nung father mo, huwag ka na magsimba. Di ba? Isasantabi mo yun dahil mahal mo si Lord. Alam niyo po, iba mga Muslim na na-born again, nung na-born again sila, binantaan sila ng kanilang mga pamilya. Sabi, hindi na kita anak kapag na-born again ka. Ang tawag dito, ipagbuburol ka na namin. Kahit buhay pa siya, binurol na meron na siyang, ang tawag doon, nakalibing na siya doon sa paningin ng kanyang mga magulang. Finorsake niya yung kanyang mga magulang to follow the Lord. Yun po another cost to pay, mga kapatid. Pero ito po yung pangatlong cost to pay, mga kapatid, persecution. Amen? Pagtitiis or paggabata or pag-suffer ng persecution. Sabi po natin kanina, persecution is the Christian suffering. Ito po yung suffering na nag-glorify kay Lord. Wala ibang suffering ang nag-glorify kay Lord, palagay ko. Hindi sakit, mga kapatid. Kasi yung sakit, binatana ni Lord Jesus yung sakit na yan sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi rin kahirapan kasi si Lord Jesus naging mahirap para maging mayaman tayo. Amen? So ito po ang Christian suffering, mga kapatid. Babasahin po natin. Christian suffering, kapag ikaw ay pinipersecute dahil sa pagsunod mo kay Lord, dahil sa pagiging born again mo. It is the cost to be a follower of Christ. Ito yung suffering na katanggap-tanggap kay Lord. Amen? Maliwanag ba, mga kapatid? Hindi mo pwedeng sabihin, yung sakit ko,
nagbibigay ng glory to kay Lord kasi nagiging humble ako, ganon. Mga kapatid, nag-glorify si Lord sa iyong kalusugan. Amen. Ang suffering na nag-glorify kay Lord, ito po, basahin po natin. 1 Peter 4:13-16. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you. Mga minamahal, huwag mong isipin na strange or isang bagay na special or isang bagay na kakaiba itong dinadanas mo matinding pagsubok as though some strange thing happened to you. Sabi sa inyo mga kapatid, normal eh. Normal talaga yung itong Christian suffering or persecution. Verse 13, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Ito yung partaking of Christ's suffering. May mababasa natin kung ano ito mga kapatid. That when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Ito na ba mga kapatid? Verse 14, if you are reproached for the name of Christ, persecution yun mga kapatid. Blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Yun ang nag-glorify kay Lord mga kapatid, na suffering. Yung ikaw ay tuyain dahil believer ka ni Lord Jesus. Yung ikaw ay insultuhin dahil sumusunod ka kay Lord at gusto mong lumakad na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Yun po yung nag-glorify kay Lord na suffering. Tingnan niyo po, verse 15. But let none of you suffer as a murderer, thief, evildoer, or as a busybody in other people's matters. Huwag daw ibang rason ng suffering ang ating danasin. Nag-suffer ka dahil sa ibang rason. Kagaya naman sa mga ugali na binanggit dito. Verse 16, yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Pero kung ikaw ay mag-suffer, dahil ikaw ay believer ni Lord Jesus, ikaw ay mapapersecute, let him not be ashamed. Wag mong ikahiya. Sabi mo sa iyong katabi, wag mong ikahiya. Amen? But let him glorify God in this matter. Magpuri ka sa Panginoon pag nakaranas ka ng persecution. Amen? Ulitin ko, ito yung suffering na nagbibigay ng glory kay Lord. Ito yung suffering na kasama talaga sa buhay Kristiyano. At ulitin ko mga kapatid, hindi ka iwanan ng Panginoon. Amen? Kahit dumadaan ka ng persecution, hindi ka iwanan ng Panginoon. Amen? Sabi ng binasa natin kanina, huwag mo isipin na strange yan kasi lahat ng Kristiyano dumadaan dyan. Sabi ni Peter. Amen? Hallelujah! By the way mga kapatid, alam niyo ba kung anong context historical context nung sinabi ni Pedro yun? Yun po yung time na pinapatay ni Nero isa-isa. Or hindi isa-isa, kundi by the multitude yung mga Kristiyano. Yun yung sinabi ni Pedro. Yun po yung context kaya sinabi ni Pedro. Huwag kayong mag-isip na ito'y strange na bagay. Pag dumaan kayo sa fiery testing ng iyong pananampalataya. Amen? Tingnan niyo po. Sabi po ng Mark 10:29-30 din. Sabi po ni Lord Jesus, assuredly I say to you, ito po yung binanggit ko kanina, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, who shall not receive 100-fold. Now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands. Grabe mga kapatid, no? Babalik ni Lord 100-fold. Pag naglingkod ka kay Lord, pag inuna mo yung Panginoon. Amen? Pero with persecutions, sabi ni Lord. And in the age to come, eternal life. Mga kapatid, persecution is also a ripple effect of righteousness. Kung yung mga blessing, mga kapatid, ay ripple effect ng righteousness. Dahil naging righteous ka sa paningin ng Panginoon, naging qualified ka na tumanggap ng maraming blessing ng Panginoon. Di ba, na-discuss mo natin noong nakaraan yan. Ikaw din ay kasama po doon sa ripple effect na yun, ang persecution. Amen? Yes, there will be lots of blessings when we live a godly life, when we follow Jesus. But there will also be persecutions. May magagalit sa iyo, may magsasalita ng masama, may mambimbintang. Amen? Number 3, mga kapatid, ano ba ang persecution? Persecution is a trademark ng tunay na tagasunod ni Jesus. Sabi mo, trademark. Amen? Hindi lang po ito price to pay sa pagsunod mo kay Lord. Ito ay trademark ng totoong mga disciple ni Lord Jesus. Kasi mga kapatid, persecution separates the true and the impostor. Persecution separates the weak and the strong. Persecution separates the serious
versus the not serious. Persecution separates the rooted doon sa mga walang ugat. Hinihiwalay ng persecution. Nakalagay po sa Bible yan, mga kapatid. Sabi po na Matthew 13:20-21, "But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy." Nasharean sila ng word of God, tumanggap sila kay Lord kagad. Wow! Yet he has no root in himself. Wala pa siyang ugat. But endures only for a while. Hindi niya kaya magtiis na matagal. For when tribulation or persecution arises, behold the word immediately, because of the word, persecution mga kapatid tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. So anong ginagawa ng persecution mga kapatid? Hinihiwalay niya yung mga may ugat sa walang ugat. Malalaman mo kung sino yung may ugat, malalaman kung sino yung kulang sa ugat. Hindi ko na sasabing walang ugat kasi lahat natin pinapaugat ng Panginoon. Amen? Amen? Yung persecution, trademark ng isang disciple ni Lord Jesus. Alam niyo mga kapatid, ang mga nominal believers, alam niyo salita nominal, hanggang pangalan lang, will not stand long enough sa persecution. Sabi po ng binasa natin kanina yan. Amen, dito sa parable of the sower. Christians who are not serious will easily wilt. Matutunaw o matutuyot pagdating ng persecution. Tingnan niyo mga kapatid. A person who does not love the Lord Jesus will not suffer anything for Him. Ulitin ko mga kapatid. Yung tao na hindi mahal si Lord, wala siyang kayang tiising bagay para kay Jesus. Lalo na yung persecution. Much less na hindi niya kayang gawin, yung ibigay yung buhay niya kay Lord. Kung yung maliliit na bagay, hindi mo matiis para kay Lord, lalo na yung persecution, lalo na yung pag-offer ng buhay kay Lord, lalo na kapag dumating yung persecution, mga kapatid. Hindi natin alam, mga kapatid, baka biglang magigpitan, malapit na bumalik si Lord. Amen? Alam niyo mga kapatid, andyan yung mga balita lagi mga kapatid sa ibang bansa, tinetesting nila yung digital ID. Tapos merong isang bansa mga kapatid na hinold nila yung mga bank account ng mga tao. Dahil ayaw mag-comply sa digital ID. Sabi po na marami mga Bible scholar, papunta na yun sa 666. Kasi yung digital ID, syempre nasa umpisa, digital pa lang yon. Hindi ko alam kung saan nila lalagay sa umpisa, pero eventually ilalagay sa kanang kamay yon at sa noo. Pag dumating ang pagkakataon na yun, kunyari marami kang pera sa bangko. Tapos bigla hinol bigla, hindi ka maka-withdraw. Ang dami ko pa naman pera. Anong kwenta ng milyones, bilyones natin, hindi mo ma-withdraw dahil wala kang digital ID. Nakalagay sa Bible yun Doon na yung tatakan mga kapatid. Sabi ng Bible, ang 666 daw, this is, a man's number. Sabi ng Revelation 13. Ibig sabihin, identity yun ng tao. Pag-aralan po natin, pag-aralan niyo po mga kapatid, yan basahin ninyo. Andun na yun. Lalong hindi mo kayang sundin si Lord. Ano yun, iwanan ko na lang yun, Lord, iwanan ko na lang yun. Yung pera ko, ang dami-dami sa bangko. Sayang naman yun. Magpapatatak na ako, Lord. Lalong hindi mo kayang i-give up yung mga bagay na yun. Kung ngayon pa lang mga kapatid, sa maliliit na mga bagay, hindi mo kayang magbata o magtiis para kay Jesus, mga maliliit na bagay. Andiyan pa tayo mga kapatid? Malakas na amen nga dyan mga kapatid. Hallelujah, mga gising pa yung mga anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, noong unang panahon, pag tinanggap mo si Lord Jesus at sinabi mo, Panginoon ka ng buhay ko, Lord Jesus, hindi po yun small deal. Kasi yung sabihin mong Jesus is Lord, di ba mo sabi ng Romans 10 verse 9 to 10? Sino man, buksan nga natin yan, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Wow! Mababorn again kagad ako, ililigtas kagad ako ng Panginoon. Hindi lang po yung basta pag-confess mga kapatid. Alamin po natin yung background mga kapatid. Nung panahon na yan, yung mga tao, ang sinasabi nilang curious, yun po yung word na Lord, mga kapatid, ay si Caesar. Caesar is curious. Pag sinabi mo Jesus is Lord nung unang panahon, sabi no,
papatayin ka pag sinabi mo Jesus is Lord. So hindi po simple yung salitang yan. Yung pag sinabi po kasing curious, deity. Actually mga kapatid, sa translation ng Bible mga kapatid, kahit yung Old Testament papuntang Greek mga kapatid, yung Septuagint kung tawagin nila, yung Yahweh ay translated as curious. Jesus is curious. Jesus is Lord. Jesus is Yahweh. Pag sinabi mo yon, kalaban ka ng emperor nung unang panahon, matindi, hindi lang basta, ay, kinonfess ko na si Lord. Lord, Lord, Lord ka ng buhay ko. Hindi lang po basta confession ng mga kapatid, kundi pag lagay ng iyong leeg sa pugutan, ganun pala katindi ang pagiging born again ng unang panahon. Ganun pala kalalim yung salitang Jesus is Lord over my life nung unang panahon. Amen. So dapat tibayan po natin yung loob natin. Hindi ko po kayo tinatakot mga kapatid ha. Ito po ay pampaseryoso sa buhay Kristiyano. Amen. Dapat tibayan po natin ang ating loob. Napakapinagpala ng Pilipinas. Tayo po ay nasa malayang country. Pagdating sa religion mga kapatid. Sa ibang bansa, there's a high price to pay para maging believer ka ni Lord Jesus. Pero sa mga walang persecution na bansa, lalo mag-ingat, sabi ni Pastora. Tingnan niyo mga kapatid, yung init lang ng araw, yung init ng church, or yung lamig ng church, lahat na lang. Yung layo ng church, yung malakas na ulan. Hindi ko po tinutulig sa mga hindi naka-attend ng church dahil sa bagyo, mga kapatid. yung lakas ng ulan, mga kapatid, hindi mapagtiyagaan or mapagtagumpayan. Ayaw na agad. Hindi pa persecution ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid. Ayoko dyan, gusto ko dun sa aircon na church. Ayoko dyan, maliit lang yung church na yan. Hindi convenient dyan, etc. Convenient lagi yung inahabol natin pag nasa malayang bansa tayo, mga kapatid. Hindi pa pinag-uusapan, mga kapatid, ang pag-ubo ng dugo sa pananampalataya kay Lord. Hindi pa nga pinag-uusapan yung tuyain ka, insultuin ka dahil believer ka ni Lord Jesus. Gaano pa kaya yung magbigay ng buhay para sa paglilingkod kay Lord ang hindi mo kayang gawin kung yung mga bagay na maliliit ay hindi mo kayang tiisin. Hallelujah! Salamat sa reaction na yan, kapatid. Truly, inconvenience separates true believers from just an attendee. But, persecution separates yung malalim na Kristiyano dun sa mga Kristiyanong hindi pa masyadong malalim. Amen? Persecution delineates the difference even more. Amen? Ito mga kapatid, pag binabanggit ko to, laging parang Hindi po para takutin tayo at maging madrama yung ating mga kapatid, ating mensahe. Pero yung 12 disciples si Lord Jesus died cruel deaths because they truly loved the Lord. Hindi po simpleng sufferings lang. Hindi po init ng araw yung kanilang naging dahilan. Hindi yun na naghinder sa kanila. Actually, wala nakahinder sa kanila para maglingkod kay Lord. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid, how the 12 apostles died. Si Peter, pinako ng pabaligtad sa krus. Si Andrew, pinako sa X-shaped na cross. Nakabuka mga kapatid. Si John, pinirito sa kumukulong mantika pero hindi siya namatay. Namatay siya natural causes. Tinransport siya ng Panginoon. Pero yung iprito, mga kapatid, sa kumukulong mantika, mahirap din yun. Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa iprito at mabuhay, mga kapatid. Isipin niyo, mga kapatid. Si James, mga kapatid, pinugutan ng ulo. Si Philip, pinako din sa krus. Si Bartholomew, binalatan ng buhay bago pugutan ng ulo. Si Matthew, beheaded or stabbed. Ewan ko ba, yung ni-research ko, ba't hindi siya sigurado Beheaded or stabbed. It's either pinugutan siya ng ulo or sinaksak siya. Si Thomas, tinusok ng espada. Si James, clubbed to death. Pero alam ko, na-research ko dati, parang tinulak muna siya sa mataas na lugar, si James. Nung nalaglag siya, hindi siya namatay, saka siya pinalo-palo. Si Simon, sino ba Simon to? Simon the Zealot, nilagari yung katawan niya. Pinasok sa loob
ng troso nilagari na sa dalawa, yung kanyang katawan. Si Jude, mga kapatid, beheaded or clubbed to death. Hindi rin sigurado yung na-research ko, mga kapatid. Si Matthias, mga kapatid, na pumalit kay Judas ay binato hanggang mamatay. May God's grace and strength be upon every believer here when persecution comes. Napapatibayan tayo ng Panginoon. Yung mga persecutions natin ngayon, slight pa lang. Kakantsawa ka ng barkada mo. Mainis lang sila sa'yo. Naalala ko po yung isang testimony dito sa church. Ayaw niyang sumama ng Christmas party dahil worldly daw. Tapos gaganapin pa doon sa anong lugar yun? Basta lugar ng kasalanan. Doon gaganapin. Ayaw niyang umattend. Ang patakaran sa kanila, pag hindi umattend, walang Christmas bonus. Hindi siya umattend. Kaya niyo yun? Magkano ba yung Christmas bonus? Depende sa pinasok mo, di ba? Tama ba? Sa buong taon. Birin mo, para sa yun, binitawan mo. Para lang sumunod kay Lord. Tatawanan ka ng mga office mates mo. Pero nakayanan niya, mga kapatid. Pero hindi siya iniwan ng Panginoon. Nanalo pa nga siya sa raffle eh. Kahit wala siya doon sa Christmas party. At nakuha niya yung premyo sa raffle. Hindi siya iniwanan ng Panginoon. Kahit wala siya sa Christmas party, kahit ang patakaran, hindi mo pwede makuha yung napanalunan mong raffle pag hindi ka umattend ng Christmas party. At hindi lang, mga kapatid, yung bonus na dapat hindi bigay sa kanya, nabigay din sa kanya. Grabe, ang buti ni Lord, no? Hindi natuloy yung persecution na matindi. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pero isipin mo, kung hindi niya nakuha yung bonus, masaya kasi nakuha niya yung bonus eh. Nakuha niya yung napanalunan niya. Di ba? Paano kung hindi niya nakuha? Papalakpa pa rin ba tayo, mga kapatid, kung hindi niya nakuha? Yung bonus niya. Hindi siya tumupi. Kaya ba natin yung mga kapatid? That is commendable. Sabi nung binasa natin sa 1 Peter, commendable before God. Amen? Pero hindi po natin minamalit, mga kapatid. Yung mga persecution natin today, wala pang binatbat sa persecution ng mga natinanggap ng first century believers. Pinapakain daw sila sa leon, pinapalapa sa mga aso. Ano pipiliin nyo doon? Leon o aso? Leon na lang, para isang kagat lang, patay kagad. Kung sakali gagawin ko, yung ulo ko agad ibigay ko. Para pag gano'n lang, patay kagad. Okay. Lord, hi. Agad. Ipaggadya tayo ng Panginoon sa mga ganun pangyayari. Pero mga kapatid, yung seriousness ng buhay Kristiyano ay kailangan malaman po natin, kaya dinidiscuss po natin ito, mga kapatid. Yung iba matindi nung first century believers, mga kapatid, sinusunog ng buhay. Si Nero, mga kapatid, yung ginawa niyang persecution sa mga Kristiyano noong time ni Peter. Pinagbintangan niya yung Kristiyano yung source, yung dahilan kung bakit magulo, yung kanilang society, binintang niya sa mga Kristiyano instead na sa kanya, yung pamamalakad niya, yung mali niya mga gawa, ang kanyang sinisi niya sa mga Kristiyano. So, pinersecute niya mabuti yung mga Kristiyano. Hinabol niya kahit sa loob ng mga tahanan, nagtatago ng mga Kristiyano. At nag-offer siya na yung garden niya mismo ang maging sunugan ng mga Kristiyano. Si Nero, mga kapatid. Malaki yung garden niya siguro at para ilawan yung garden niya sa gabi. Habang nagpa-party, yung marami mga kanyang mga tauhan, ang kanilang mga sulo ay yung katawan ng mga Kristiyano sa paligid ng kanyang garden. Ganun yung persecution nila. Wala pang binatbat sa persecution na tinatanggap mo ngayon, kapatid. Yung persecution natin, wala pa rin binatbat sa persecution na tinatanggap ng mga kapatiran natin sa Nigeria at sa Sudan. Aren't you thankful? Amen. Dapat lalo tayo magpakasigla maglingkod kay Lord. Lalo nating mahalin ng Panginoon. Maging excited tayo, mga kapatid, na maglingkod kay Lord. Amen. Number 4, persecution when taken correctly or patiently is like a sacrifice na presyo sa harapan ng Panginoon. Hindi lang pala siya basta trademark ng Kristiyano. Hindi lang pala siya basta cost to count or price to pay para ikaw makasunod kay Lord. Persecution ay sacrifice na presyo sa harapan ng Panginoon. It is like an offering. Pag pinapersecute ka, sumasamba ka kay Lord. Pag tama yung pagtanggap mo sa persecution. It is a form of worship.
Mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po sabi ng 2 Timothy 4 verse 6. Sabi ni Pablo, I am already being poured out as a drink offering. And the time of my departure is at hand. Tinutukoy niya yung nalalapit niyang execution. Ang sabi niya, offering daw yung buhay niya na ipo-pour out. Ready to be offered. Like a drink offering. Drink offering, mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ngayong panahon, hindi po nire-require na iaalay natin yung buhay natin kay Lord literally. Literally, yung iaalay mo yung buhay mo kay Lord. Pero kahit simpleng pag-stand up mo sa principles ng Word of God, na nagdudulot sa iyo ng suffering, ito ay offering mo rin kay Lord. Drink offering din na binubuhos mo sa harapan ng Panginoon. Let me encourage you mga kapatid. Dumadaan ka sa trials, dahil sa iyong pagiging Kristiyano, sa persecution mga kapatid, ikaw ay nag-offer kay Lord ng drink offering na mabango sa kanyang harapan. Amen? Yung simpleng pag-say no mo sa gawa ng laman, despite the persecution, amen, despite the other consequences, ay pinapasaya mo ang Panginoon. Ito ay kabanalan sa mata ng Diyos. Ito ay commendable sa mata ng Diyos. Yung hindi mo pag-give in sa peer pressure para mag-compromise, para gumawa ng masama, para bumalik sa bisyo. Yung hindi mo pag-give in doon, yung pag-say no mo doon mga kapatid, hindi ini-ignore ng Panginoon yan. Amen? Nakikita ng Panginoon yan. It is an offering unto the Lord. Offering unto the Lord. Amen? Ulitin ko pong basahin niya 1 Peter 2, 20 to 23. For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? Anong pakinabang pag naparusahan ka or na-persecute ka dahil sa masama mong gawa? At iyon ay tiniis mo. Ano pakinabang ng pagtitiis mo doon? But, when you do good and suffer, pag ikaw ay gumawa ng isang bagay na mabuti o bagay na banal, at ikaw ay nag-suffer dahil doon, you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called. Dahil tinawag ka para dito. Na gumawa, mga kapatid, ng mabuti, gumawa ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Yun ang pagkatawag natin. Kahit na madalas or minsan merong kaakibat na persecution. Andiyan ba tayo mga kapatid? Because Christ also suffered for us, leaving us an example. Amen, that you should follow His steps. Who committed no sin, nor was deceit found in His mouth. Lumakad si Lord ng banal mga kapatid. Yun po yung example na binigay sa atin ng Panginoon. Na kahit nag-suffer siya, hindi siya sumuko. Yun yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Na ikaw ay gumawa ng kabanalan, lumakad na may kabanalan sa iyong buhay. Kahit merong resultang persecution o wala. Kapuri-puri sa mata ng Diyos. Ito ay paglilingkod mo rin kay Lord. Number 5 mga kapatid, persecution strengthens the believer's faith. Persecution strengthens the believer's faith. Bakit lumalakas ang pananampalataya mo pag napapersecute? Kasi natututunan mong mag-pray. Pag-pray yung mga nagpa-persecute sa yung tao. Kasi hindi ka pwede lumaban eh. Anong gagawin mo? Di pag-pray. Lumalago ka. Kasi lalago ka sa pag-ibig nun mga kapatid eh. Nalala ko po si Pastora Cora, hindi ko po tinataas yung aking nanay mga kapatid. Pero yung kapitbahay namin dati sa Drayod na sinalitaan siya ng masama, sinigaw-sigawan siya dahil doon sa kotse ng church na nakaparado doon sa malapit lang sa kanilang bahay, hindi naman sa tapat nila mismo. At may kesyo meron daw mga lamok, meron daw mga ganon. Sinugod si mama, hindi niya pinatulan mga kapatid. Tapos hindi ko alam kung nagbangkit patungkol sa pagiging pastor pa nila papa at nila mama. Hindi nila pinatulan mga kapatid. Pero lumago si mama sa pag-ibig. Pinag-pray niya, dumating ang pagkakataon, nagkaroon ng cancer yung tao. Tapos lumapit siya humingi ng prayer. Kalapastor at kalapastora, humingi ng tawad mga kapatid. Yung kapitbahay namin, alala ko yun kasi naninong kalaro namin yun eh. Hindi ko malilimutan yung mga kapatid. Nung umattend siya sa church doon sa Roosevelt mga kapatid, tinanggap niya si Jesus. Bago siya namatay mga kapatid, tinanggap niya si Jesus. So yung persecution, nagpapalago na ating pananampalataya. Matututo kang mag-pray. Matututo kang lumakad sa pag-ibig. Matututo kang magkaroon ng matibay na mukha. Di ba sabi ni Lord kay Ezekiel ba yun? Gawin mong flint yung face mo. Alam mo yung flint? Yung matigas na bato, yung kinukuskus mo para umapoy, yung kumikislap. Gawin mong ganun katigas yung mukha mo. Yung persecution, gagawin niya matigas yung mukha natin.
para mag-share ng gospel, magbahagi ng katotohanan ng Word of God, lumakad sa pag-ibig mga kapatid at gumawa ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Pinapatibay ng persecution yung puso natin. Na hindi tayo maging balat sibuyas na madaling sumuko. Pagka nasalitaan ng hindi mabuti, ayoko na mag-share, ayoko na, ang sakit. Amen. It purifies the heart of the believer. It purifies the faith of the believer. Like fire to gold. Ang sabi po ng 1 Peter 1 verse 6 to 8, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Ito na naman mga kapatid. Persecution po yung tinutukoy dito ni Pedro, hindi sakit at karamdaman. Persecution. Ito po yung context nun. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perisheth, though it is tested by fire, kahit dumaan sa testing, kahit dumaan sa persecution, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Magiging matibay yung puso, mga kapatid. Magiging pure. Yung pananampalataya mo yun, lalo magiging genuine, mga kapatid. Whom having seen you love, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible, full of glory. Lalong tumitibay yung pananampalataya mo kay Lord kahit hindi mo siya nakikita. Dahil alam mo may naghihintay sa iyong glory. Pag nahayag ang Panginoon, amen. Sabi ng binasa natin kanina sa Matthew, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Yung mga believers, mga kapatid, na hindi sanay sa persecution, pag dumating yung persecution, madidiscover natin, kasama po ako doon, nawa, hindi tayo makasama doon. Ikakambyuin ko, mga kapatid. They will discover that they have grown soft. Yung mga tao hindi dumaan ng persecution. That they have grown soft. They have grown self-indulgent. Alam niyo self-indulgent? Puro sarili na lang iniisip. Puro yung agenda ko. Ito yung gusto kong gawin. You will discover, they will discover that they were unwilling to sacrifice their reputation. Hindi pala nila kayang i-sacrifice yung reputation nila. Hindi pala nila kayang i-sacrifice yung worldly goods nila, yung lifestyle nila, yung mga buhay nila mismo. Pag dumating yung persecution, may expose yung ating spiritual status, mga kapatid. Believers who are not exposed to persecutions tend to be more relaxed and comfort zoned. Alam niyo yung comfort zone? Kontento ka na lang. Kontento ka doon sa kinalalagyan mo. Ayaw mo ng mahirap. Ayaw mo ng bagay na, ayaw mo na na-challenge ka. Gusto mo relax lang. Alam mo ang ginagawa ng persecution, gigisingin ka ng persecution. Marirealize mo na hindi pala ako taga-mundo. Ako ay pilgrim pala. Ang totoong tahanan ko pala ay sa langit. Amen? At ako'y dumadaan lang dito. Yun ang gagawin ng persecution. Nagkakaroon ka ng heavenly mindset. Nagkakaroon ka ng kingdom mindset. Nagkakaroon ka ng pananaw na maka-Diyos. Amen? Hindi makamundong pananaw. Amen? At pag na-persecute ka, pag dumating yung persecution, kasi magka-cry out ka kay Lord, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Matatanggal lahat ng backsliding sa iyong buhay, sa ating mga buhay. Maaayos yung priority natin. Pipiliin mo uli si Lord. Uunahin mo uli ang Panginoon. Matatanggal yung mga scales sa ating mga mata na hindi mo nakikita before dahil sobrang alwan ng buhay. Sobrang affluent. Walang persecution. Walang pumipigil. Hindi natin na-appreciate yung kalayaan na ating tinatamo. Matututo ka mag-pray and fast again. Magugutom ka uli sa presensya ng Panginoon. You will be desperate again for the face of the Lord. Masabi mo uli, Lord, dumating ka na, Lord. Mas maganda doon, di ba? Mas maganda doon sa langit, mga kapatid, di ba? Alam niyo, mga kapatid, nung si Charlie Kirk ay na-assassinate. Naalala niyo po si Charlie Kirk, yung napakausay na debatista at commentator at evangelist, mga kapatid. Like, sa lahat ng, marami po akong bago pa siya sumikat, pinapanood ko na yun eh. Yabang naman. Alam niyo, mga kapatid, hindi niya kinahiya na mag-share ng gospel. Kahit atheist yung kanyang kaharap, babangkitin niya si Jesus. Kahit hindi naniniwala yung atheist. Nung siya ay patayin, mga kapatid, habang siya ay nagipagdiskurso, people realized that it wasn't just an attack sa isang tao.
people realized that it was an attack or attempt to intimidate anyone and everyone who is vocal about his faith in the Lord Jesus. Na-realize sa mga Amerikano, hindi lang po Amerikano, maraming mga Kristiyano sa buong mundo, na-realize nila, maraming galit sa amin. Maraming mga tao na gusto kaming mawala lahat, mamatay kami lahat. It showed how hostile certain groups are to the Christian faith. Ano po nangyari? Nagkaroon ng revival. Sabi po nila, record high yung sale ng mga Bible sa US. Pinakamataas daw. Napuno daw yung mga churches. Di ba? Lahat yung mga campuses nagre-request sila, dito naman magkaroon ng service. Dito naman magkaroon ng ng sharing ng gospel. Di ba mga kapatid? Pag may persecution, nagkakaroon ng revival ng mga kapatid. Ang daming tumatanggap kay Lord. How wonderful it is mga kapatid, na kahit wala pang matinding persecution, tayo ay gutom na at tayo ay desperate sa presensya ng Panginoon at hanapin yung kanyang muka. Amen. Pero persecution, ito po yung fiery trial that will cause your faith to come out as gold. Magiging parang ginto yung iyong pananampalataya. Number 5 o number 6? Number 6, lastly, persecution spreads the gospel more. Yung persecuted ng mga Kristiyano, maraming pinatay na Kristiyano ng first century. Pinakain sa leon, sinunog ng buhay, pinakain sa mga aso. Pero lalong dumami yung mga Kristiyano. Nagtataka yung mga Caesar. Hindi nila masupil yung Kristyanismo. Hindi nila masupil. First century pa lang. Hindi nila maubos-ubos. Isang mamatay na martyr, sobrang daming kapalit. Sabi, to the point na sabi ng mga binaligtad nila yung buong mundo. Sabi ng mga unbeliever. They turned the world upside down. Yung mga persecutors ay naintriga. Kasi nung pinapako yung mga Kristiyano na sinusunog sila ng buhay, nagpupuri sila kay Lord sabay-sabay. Anong meron yung mga Kristiyanong yun? Sabi ng mga sundalo, bakit ang saya nila? Bakit may purpose sila? Ba't sigurado sila? May pag-asa sila. Wala ako noon. Gusto ko maging Kristiyano. Na-born again mga kapatid. Maraming mga na-born again. Hallelujah. Sabi po ni Tertullian noong 3rd century, the blood of the martyrs are the seed of the church. Sabi po ng Bible, godliness and persecution always go together. Amen. Maaring iba-iba yung intensity sa ibang lugar at dito, meron persecution pa hindi masyadong intense. Amen. Pero one thing is for sure, ang persecution ay laging kasama pag gusto mong sumunod kay Jesus. Ito po yung take home natin ngayong umaga mga kapatid. Dapat lagi kang handa. Dapat iniibig mo si Lord na higit sa lahat. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang persecution. Sabi po ng Bible, yes, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Hindi porke ikaw ay affluent or maluwag dito sa Pilipinas, ay hindi ka na magka-practice na i-lay down yung buhay mo kay Lord. Kinakailan lalo ka mag-lay down ng buhay kay Lord. Amen. Pangalawa mga kapatid, take home, we should pray for our persecuted brethren. Ipag-pray po natin yung mga kapatiran natin doon sa Sudan at sa Nigeria mga kapatid, na sila ay palakasin ng Panginoon, sila ay encourage ng Panginoon, sila ay i-comfort ng Panginoon, yung mga naulila, na yung biyaya ng Panginoon ay bumuo sa kanilang buhay at makipag-share tayo sa kanilang suffering. Hindi natin alam, we have no idea mga kapatid kung anong dinaanan ng mga taong persecuted. Isa po akong napanood, yung babae iyak ng iyak. Kasi yung asawa daw niya, sa lahat ng anak niya, pinatay sa kanyang harapan nung mga nag-persecute dahil lang ayaw itatwa si Jesus. Ang challenge sa atin mga kapatid, ngayong umaga, that we should be salt and light wherever we go. Itong panahon na ito mga kapatid, dapat tumayo yung mga Kristiyano at magpakatapang. Hindi na nga tayo ganun ka-persecuted dito, dapat man lang maging napakasilos natin sa paglilingkod kay Lord. Amen. Hindi na nga tayo persecuted dito. Dapat napakazilos natin na mag-share ng gospel, magpagamit kay Lord. Amen. Minsan iwas tayo ng iwas mga kapatid eh. Nakakahiya doon sa brothers and sisters natin doon sa Nigeria. Tapos tayo dito iwas ng iwas. Huwag muna. Sabi natin minsan,
Minsan yung pag-attend pala ng church ay para bang napakahirap para sa atin. Hindi pa nga involved yung life and death situation dito, nagpapatalo ka na. Yung pag-attend pala ng prayer meeting, mga kapatid, hindi pa persecution yun, mga kapatid. Yung pag-invite pa lang ng iyong kapitbahay para umattend ng church, yung pag-invite pa lang ng iyong mga colleagues, para, mga kaibigan mo, para umattend ng church, hindi pa kinakailangan dumanak ng dugo doon, mga kapatid. Makibahagi naman tayo. Amen? Makibahagi naman tayo sa suffering ni Lord. Doon sa mga kapatiran natin na nagsasuffer for the Lord's sake. Amen? Dito mga kapatid, persecution, simple yan. Tatawanan ka lang, i-injanin ka lang, or isi-sin zone ka lang, mga kapatid. Yun yung pinakamalalang persecution na mararanasan mo. Dito, sa panahon ngayon, mga kapatid. Minsan, hindi mo matiis yung pagpupuyat or pagpapagod dahil sa pag-follow up ng new believers. Dapat maging silos tayo doon eh. Kasi hindi pa nga tayo pinipersecute, hindi natin kayang gawin yung mga simpleng bagay na yun. Paano pag dumating yung persecution, lalong wala kang kayang gawin kay Lord? Yung pag-give up pa lang sa music at sa games, sa lifestyle na alam mo, at relationship na alam nung hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, hindi mo magawa. Lalong hindi mo kayang piliin si Lord when it comes to life and death situation. We must ask ourselves, kailangan tanongin natin ating mga sarili, mga kapatid. Pag dumating yung pagkakataon, kaya ko bang tumayo para kay Jesus? Kahit mga hulugan ito ng aking convenience, o mga hulugan ito ng aking trabaho, o mga hulugan ito ng aking ari-arian, o ng aking relationships, or ng aking buhay mismo. Kaya ko ba, pag dumating yung pagkakataon, na piliin si Lord Jesus? Amen. Isa pang tanong, mga kapatid, how can I show God right now? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. How can I show God right now? Na bagamat hindi ako dumadaan sa persecution, paano ko maipapakita kay Lord na pinipili ko siya? Lord Jesus, thank you for this time, Lord. Right now, Lord, we humble ourselves before you. Lahat po kami, Panginoon, ay malaki ang pagkukulang pagdating sa pag-alay ng aming buhay sa inyo. Wala pa nga pong persecution, Lord. Ang dami na namin mga bagay na hindi kayang tiisin para sa inyo. Right now, Lord, we repent, Panginoon. Humingi tayo ng tawad kay Lord, mga kapatid, ngayong umaga. Have mercy on us, Lord Jesus. Sige mga kapatid, kausapin mo si Lord. Let the Holy Spirit show you yung mga bagay na kinakailangan mong isuko kay Lord at ipagpalit at piliin si Lord Jesus. Hallelujah, Lord. As we sing this song, Jesus, I believe in you. We choose you, Lord God. Jesus, I belong to you. We can kneel down, mga kapatid. Pwede tayong lumuhod sa harapan ng Panginoon bilang tanda ng pagpapakumbaba. Kung hindi kayang lumapit sa harapan para lumuhod, you can kneel down in your place. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I sing. Lord Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa kapabayaan namin, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa pagiging complacent, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa pagiging bulag, Panginoon, spiritually. We renounce, Panginoon, every backsliding, Lord God.
lahat ng panlalamig, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. We renounce right now, Lord. By your grace, Lord, help us, Lord. By your grace, Lord, help us, Panginoon, to choose you, Lord God. To choose you. The one who chose us, Panginoon. Ikaw po ang naunang pumili sa amin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang nauna, Lord God, na umibig sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang una, Panginoon, na umabot sa amin, Lord God. You picked us up, Panginoon, from the miry clay, Panginoon. Nilagay niyo kami sa lugar na, sa highway, Lord God, na maganda. Nilagay niyo kami, Lord, sa highway of righteousness. Please help us, Lord, to walk in this path, Lord God. Kahit, Lord, may mga persecutions, Lord. Help us to be strong, Lord, in the name of Jesus. We offer up our lives to you, Panginoon. And we worship you, Lord, today. Let's sing again, Jesus, I believe in you. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. We belong to you, Lord. In you. We belong to you, Lord Jesus. Jesus, I Kayo po ang belong may-ari, Panginoon, aming mga buhay, Panginoon. We do not own ourselves, Panginoon. We do not own our time, Lord God. We do not own our strength, Lord God. We do not own everything that we have, Lord God. Sa inyo po ito lahat, Lord God. May we use them, O Lord God, for your glory, for the advancement of your kingdom, Panginoon. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I... Come on, let's worship the Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Lord Jesus, kaya po ang aming Lord Jesus, I and Savior. We declare, Panginoon, that you are curious in our lives, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, King Jesus. We worship you, King of Kings and Lord of Lords. You deserve our praises, Panginoon. All our praises, Panginoon. All our lives, Panginoon. You deserve, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord, ito po iselyohan niyo, Panginoon, sa aming mga puso. At ito po, Lord, hindi namin makalimutan umalingaw, Lord, sa aming mga tenga. We will live, Lord God, to bring glory to your name, Panginoon. We love you, Lord, and we worship you. By your grace, Panginoon, alone, we can do this, Lord. Sa ipong lahat ng papurit pagsamba, in Jesus' name we pray, Lord. Amen.